Amen. Praise the Lord. Good morning, good afternoon, good evening naman sa ibang mga lugar. Glory to God and thanks God. 2 Samuel chapter 13 verse 1 to 5. Basahin ko, sundan niyo sa yung mga Biblia. 2 Samuel chapter 13 verse 1 to 5. Okay? So praise the Lord. 2 Samuel chapter 13 verse 1 to 5. And it came to pass after this that Absalom, the son of David, had a fair sister whose name was Tamar. And Amnon, the son of David, loved her. And Amnon was so vexed that he fell sick for his sister Tamar, for she was a virgin. And Amnon thought it hard for him to do anything to her. Verse 3, but Amnon had a friend whose name was Jonadab, the son of Shimeah, David's brother. And Jonadab was a very subtle man. Verse 4, and he said unto him, why art thou, being the king's son, lean from day to day? Wilt thou not tell me? And Amnon said unto him, I love Tamar, my brother Absalom's sister. And Jonadab said unto him, lay thee down on thy bed, and make thyself sick, and when thy father cometh to see thee, say unto him, I pray thee, let my sister Tamar come, and give me meat, and dress the meat in my sight, that I may see it, and eat it at her hand. Let us go to the Lord in prayer. Our God, our Father in heaven, maraming salamat po for this day. Salamat po sa buhay at sa lakas. Salamat sa iyong salita. Sweet Holy Spirit, kayo po ang maggabay. Help us, help me as I preach thy word. Give me words to say. Holy Spirit of God, and meron kami matutunan, lesson, blessing, bawat isa dito sa online maging sa on-site. Remember sa prayer, Heavenly Father, ang healing, extend niyo po pa ang buhay ni Chris Dabay at ni Elsie Advincula, and also provision, financial sa mga bills nila sa hospital. We pray also, Heavenly Father, ang provision kay Pastor Shanman at kay Pastor Leonidas na membro na namatay. So we pray for them. And also, we pray man ang healing sa mga apo ni Nay Heidi, sa mga lagnat ni si Rilan Kent. And we pray also, Heavenly Father, ang pag-bless mo at pag-ingat mo sa bawat isa, maging kay Brother Bong, Brother Edgar, Sister Munit, at maging si Sia, maging si Namili man, Godel. Thank you kay Heidi, Sister Pen, kay Anggi, ang family, kahit dito ni si Colin Alea, at ang bawat isa, kay Dino, ang family. Thank you, at forgive our sins. Thank you sa lahat. In Jesus Christ's name, Amen. Amen. Praise the Lord. So ang title ngayon ay Missing the Will of God in Amnon's Life. Ang title, Missing the Will of God in Amnon's Life. Yung Amnon na pangalan, ito ay Hebrew word. Ibig sabihin ng Amnon ay faithful. Si Amnon ay oldest son of David, panganay. Ang kanyang nanay ay si Ahinoam. Ibig sabihin ng Ahinoam, yung mother niya na name ay Pleasant. Pero itong si Amnon, ang pangalan niya ay faithful sa Hebrew word, pero baliktad nangyari sa buhay niya na pinili niya. Ibig sabihin, faithful siya, pero ang naging buhay niya ay naging unfaithful. Siya ay, dito mapansin natin sa verse 1, na si Absalom ay mayroong magandang kapatid, maganda, beautiful sister na si Tamar. Ito namang si Amnon
na anak rin ni David ay mahal niya si Tamar. Si Amnon at saka si Absalom ay magkapatid sa tatay. Ang tatay nila ay si David, si King David, pero ang nanay nila ay magkaiba. At itong si Absalom ay mayroong kapatid na si Tamar. At si Tamar ay sabi ng Bible ay fair sister o beautiful sister. Virgin, sabi dito pa ng Bible. At pero itong si Amnon ay nagkagusto siya kay Tamar. So, nagkaroon siya ng tinatawag na manyalab. Manyalab or eros love. Pwede rin. Hindi philia love. Ang philia love kasi ay ito ay family love. Ito ay brotherly or sisterly love, friendly love, affectionate. Pero si Amnon ay manya love, which is, kapag sinabing manya, ito ay obsessive love. Yan ang kay Amnon. So, which is hindi pwede dahil kapatid niya si Tamar sa tatay. Tatay na si David, pero magkaiba sila ng nanay. Dapat, ang gagawin ni Amnon ay proteksyonan niya si Tamar. Alam niyo kung minsan, kung maganda ka, ay dual ang mangyayari. Blessing rin, at minsan hindi rin blessing. Blessing, pag maganda ka, pwede ka magsali sa beauty pageant, sali ka sa Miss World, Miss Universe. At kung mag-apply ka ng trabaho, mayroon kang pleasing personality, pasado ka doon. Pero kung maganda ka rin, maraming magkaka-interest sa iyo ng mga lalaki. No? Maraming manliligaw. Dahil maganda ka, minsan ay nag-aaway-away, nakakaroon ng tawag doon. Ano ang tawag doon? Yung third party. Dahil isa lang ang babae na maganda, dalawa yung naliligaw na lalaki. So, minsan dual din ang mayari pag maganda yung babae, blessing, minsan naman hindi blessing. So, ito nangyari kay Tamar, dahil maganda siya, ay naging prone tuloy siya sa temptation, sa lust, na pinagnanasaan siya ni Amnon ng opposite sex. So, yan si Tamar. Naalala nyo si Sarah rin. Si Sarah rin sa Genesis chapter 20 verse 2 and 3 ay nakita siya ni King Abimelech. Maganda. Ang ginawa ni King Abimelech ay kinuha siya at kinuha ang asawa ni Abimelech. Sabi kasi ni Abraham, ay kuwan ko yan, kapatid ko yan. Kasi sabi niya, asawa ko yan, papatayin siya. So sabi niya, kapatid ko yan. So kinuha naman ni Abimelech. So nagkaroon tuloy na ginawa ng Panginoon dahil kinuha mo mga asawa niya si Sarah. Ang lahat doon na babae sa karian na Abimelech sa kanyang nasakupan ay sinarado ng Panginoon kanilang womb. Kaya hindi sila magkaanak. Later on ay nalaman rin na Abimelech na ba't ganun ang ginawa mo? So pinag-pray ni Abraham siya Abimelech at yung mga nasakupan niya at the Lord opened the womb ng mga kababaihan doon sa karian ni Abimelech. At ibinalik si Sarah kay Abraham. So, dahil maganda si Sarah. So, ganun. Kaya sa verse 2, yung word na so vexed o annoyed, frustrated or worried, annoyed, slightly angry, irritated, ayun ang nangyari. Kaya pumasok sa isipan ni Amnon ay yung unclean spirit at not thinking about sa karakter ni David nung paano siya na ginamit ng Panginoon, naging faithful si David. Kaya tawag ng Bible si David ay a man after God's own heart. Kaya dito sa verse 2, si Amnon ay feel sick for his sister Tamar, for she was a virgin. Sa verse 3, Amnon had a friend, si Jonadab. First cousin niya ito. Ito ay subtle man. Ito ay malicious wisdom. Mali na wisdom. Kaya wrong application. Kaya ang title natin ay Missing the Will of God in Amnon's Life. Missing the Will of God in Amnon's Life. Na-miss ni Amnon sa buhay niya yung kalooban ng Diyos. Number 1, about the true love. Number 1, about the true love.
Merong 15 kinds of love. 15 kinds of love. Yung una ay itong different types of love ay eros. Pag sinabing eros, ito ay romantic, passionate love. Philia, ito ay intimate, authentic friendship or friendly love. Ito namang eroturopia or ludos, ito ay playful or flirtatious love. Flirting, ludos. Storge ay familial love. Philautia, ito ay compassionate self-love. Pragma, committed, compassionate love. Agape, ito yung empathetic, universal love, o ito yung God's love. Yung mania, ito yung obsessive love. Kaya doon kinuha yung word na maniac. Dahil mania, na-obsess siya. Yun. Kaya nangyari kay Amnon, naging mania. Love. Empty love. Meron yung companionate love. Friendship love. Infatuation love. Pathos love. Pre-love. Selfless love. Kaya yan ang 15 kinds or types of love. God's love to us is enough. Amen. Yung God's love ay bastante na sa atin. Ano sabi ng Romans 5:8? But God commended His love toward us, in that while we were sinners, Christ died for us. Alam naman natin yung John 3:16, for God so loved the world. Ibig sabihin ay people in the world. 7.9 billion na tao sa world ay mahal ng Panginoon. That it gives that whosoever believe Jesus Christ will not perish, will not go to hell, but have everlasting life in heaven. Kaya nga sabi sa Jeremiah 31 verse 3, I love thee with an everlasting love. Ganun ang Panginoon. I love thee with an everlasting love. Love God and love your neighbor. Yan ang 10 utos na ginawa ni Lord Jesus na sinamarize niya sa into 2. Number 1, love God. Number 2, I love your neighbor. Kaya ang love ito ay ga-protect. Ito ay nag-care. Ito ay ga-treat ng fairly. Speak for them to those who cannot speak for themselves. Dapat ay magkaroon ng just love. Matuwid na pag-ibig, holy love, clean love, legal love, safe love, healthy love, guiltless love, godly love, honest love, sacrificial love. Si Amnon, ang kanyang love ay dirty love, sinful love, illegal love, lustful love. Hindi siya totoo sa kanyang name about the true love. Kasi ang pangalan niya, faithful, pero hindi siya totoo sa kanyang pangalan. About the true love, love from God. Kaya sa Romans chapter 8, Romans chapter 8, verse 39, ito yung love ng Panginoon. Romans chapter 8, verse 39, nor height, nor deep, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Yung taas, yung lalim, o sinumang nilalang ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen? Kaya stay in the love of God. Stay in the love of God. Stay in the love of God. Stay in the will of God. Number 2, ang na-miss ni Amnon dito, missing the will of God in Amnon's life. Number 2, about the great faith of his father David. About the great faith of his father David. Na-miss niya yung great faith ni David. Hindi niya na pagbulay-bulayan. Na sa 1 Samuel 17 verse 37, nasabi doon ay niligtas siya ng Panginoon sa kuko, sa pao, sa kuko ng leon at sa kuko ng uso, lion and the bear. At natalo niya si Goliath by the help of God. So, hindi yun na alaala ni Amnon na dapat sana yun ang imitate niya.
yung pagiging faithful ni David sa Panginoon. Kaya nga, malamang pinangalanan ni David yung itong oldest son niya, si Amnon, na Amnon dahil faithful, dahil si God, si Lord ay faithful sa buhay ni David. Amen? Kaya, ginpangalanan niya sa anang panganay, God is faithful. David, a man after God's own heart. Si Amnon, not meditating on that, but nagmeditate siya sa negative side ni David, na nagkasala si David kay Bathsheba, at ang kasalanan pa ni David ay murder pa, maliban sa adultery kay Bathsheba. Kaya yun ang naisip ni Amnon. Pwede man pala yun si tate nakagawa ng kasalanan, gagawa rin ako. Kaya mismo ang kanyang kapatid sa tatay, nagustuhan niya, naging lustful love, na dapat proteksyonan niya dapat ang kapatid niya, pero sa kanya ay ginawa niya na nakano siya ng mania love, na pwede naman doon sa karya nila na may iba pa doon ng mga magandang babae, pero yun pa ang pinag-interesan niya. Nasa Bible ngayon ay pinagbawal yan hanggang sa I think 3rd or 4th generation, na pagpinsan mo, kapatid mo, first cousin mo, second cousin, third cousin, o fourth cousin, di ko na nakuha yun sa Book of Leviticus o saan doon, or sa Numbers, na hindi pwedeng mag-asawa hanggang 3rd or 4th generation. Pero noong una, pwede yun kasi Rebecca at saka si Isaac ay medyo mag-first cousin. Sa una, yung wala pang tao, allowed lang yun ng Panginoon. Pero nang bandang dami ng tao, hindi na. Kasi pag nag-asawa yung mga mag-first cousin, second cousin, ang kanilang mga anak ay parang mga, kumbaga sa ibang sakit, mga parang mga mongoloid, no? O ibang sakit tawag din ay. Basta yun ang maging sakit nila. Ha? O medyo mayroong abnormality. So, ganun ang nangyari kay Amnon, na hindi niya na-meditate yung kabutihan na panampalataya ni David sa Diyos, kundi ang naalala niya ay yung ginawa ng tatay niya kay Bathsheba. Alam mo natin nangyari sa buhay ni David, na nagkawindang-windang yung buhay niya dahil sa ginawa niyang kasalanan. Kasi tayo, walang exemption doon, the pastor down to the member, pag gumawa tayo ng kasalanan, ay mayroong kaakibat yan na consequence. Kaya, maging maingat tayo, at salamat na mayroon tayong mga lesson learned dito. Kaya, stay faithful to God. Stay faithful to God. Amen? Stay faithful to God. Meditating the heroes of faith. Stay faithful in the will of God. Amen? So, missing the will of God in Amnon's life. Number 1, about the true love. Number 2, about the great faith of his father, David. And then the last, number 3, about the godly friend. Na-miss niya yung about the godly friend, na dapat i-imitate niya si David, na meron siyang friend. Ang friend niya ni David ay si Jonathan, yung anak ni Haring Saul, na grabe ang pagiging friendship nila. More than sa brother ang treatment ng bawat isa. Kaya minsan na kusahan na lang may ibang comment na it's either si David o si Jonathan ay bakla. Kaya minsan yan ang sa grabe ang friendship ng dalawa. Kung lang yun, mga malisyuso na mga komentary ng mga iba na binibigyan nila ng maruming kahulugan. Pero hindi naman sila ganun. Kaya ito ay about na-miss niya yung about the godly friend. Si David ay may anak rin siya na si Solomon, at ang pangalan ng Solomon means shalom or peace. Na dapat sana ay dun siya nag-seek counsel sa kanyang kapatid rin kay Solomon. Dahil Solomon ay famous for his wisdom. Pa-advise sana siya. Kaya sabi ng Proverbs 11:14 ay multitude of counselors, there is safety. Ang pangalan naman ni Jonadab means pre-giver or liberality. Naging liberal siya. Liberal sa bad advice. Kaya nga, ang ibang mga Baptist churches naging liberal na. Ang iba ay sa mga pananamit ng mga babae ay gadamit ng mga
pantalon. Yan, sa mga preaching, liberal na. Yung iba ay, yung mga Bible na nagamit, hindi na King James, kundi iba-iba ng mga version. May NIV, may iba pa mga translation, ibang version, ibis King James. Yung iba ay nagbago na sa music, imbis sa mga old-fashioned Baptist music ay naging contemporary music. Yung iba ay instrument lang na piano, organ, gitara, ay meron ng mga natawag na electric guitar or drums. So, yun ay naging liberal na. Okay? So, kumbaga, balik sa basic, old-fashioned tayo. And then, sa umpisa pa lang, sa verse 5, ay makita natin dito yung advice ng kaibigan niya. First cousin mismo ni Amnon na si Jonadab. Tingnan mo ang kanyang advice sa 2 Samuel chapter 13 verse 5. Sabi dito ay, and Jonadab said unto him, lay thee down on thy bed. Ikaw ay maghiga sa iyong bed, higaan, and make thyself sick at magsakit-sakitan ka. And when thy father cometh to see thee, say unto him, I pray thee, let my sister Tamar come and give me meat or food, and dress the meat in my sight that I may see it and eat it at her hand. Kita mo? Doon pa lang madistinguish mo pag yung tunay na kaibigan ay sa advice pa lang niya ay gagawin ka na kaagad na sinungaling, then question mark na kaagad yun sa tinatawag mo na kaibigan. Kasi minsan, sabi ka ng Proverbs ay, pag rich ka, you have many friends. Pero pag wala kang pera, wala kang kaibigan. Kaya nga, pag marami kang pera, marami kang kaibigan. Pero alam mo, masusubok yung tunay na kaibigan. Kung ikaw man ay sa hirap o sa ginawa, ang kaibigan ay nandyan sa'yo, na tumutulong. Nandyan, hindi ka iiwanan. Yun ang tunay na kaibigan. Hindi yung kaibigan ka sa harap, pero pagtalikod mo ay binabackbite ka pala, kinikriticize ka. Hindi yung tunay na kaibigan. Kaya minsan mayroon akong kilala na tinuruan niya ako na magsinungaling. Sabi niya, pag magdumating si ganito, sabihin mo, wala akong motor. Ayaw mo, ay tuturuan akong sinungaling. Mission pastor ako, tapos ay ganun ang sabihin ko, parang anong klase ito? So, hindi yun maganda. Kaya nga sabi ng Bible ay, for out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Matthew 12:34. Kaya malaman mo lang yung kaibigan, yung tao ba, na the way na siya ay mag-advise sa iyo, at pag yung advice niya ay tagilid, wala sa hulog, wala sa Panginoon, wala sa kalooban ng Panginoon, wala sa salita ng Panginoon, then isipin mo kaagad yun na, kwanto? Magkaroon ka na discerning spirit, wala to, sala to, palpak ito. Kaya ganun si Jonadab. Ang advice niya, counsel niya kay Amnon ay, magsakit-sakitan ka. Could you imagine? Dapat nagkaroon si Amnon ng maraming mga advices sa kanyang mga kapatid. Nandyan si Solomon, nandyan si Absalom, nandyan yung mahal na hari na pwede mag-advise sa kanya. Pero ang pinakinggan niya, isang advice lang kasi. Kaya nga, multitude sa karamihan ng counselor, magka-counsel there is safety. Kaya, dapat ang friend ay true friend, loyal friend, faithful friend, honest friend, good friend, at ang totoo na ganyan talaga na karakter ay si Lord Jesus Christ. Amen? Sa iyong friend na hindi tayo iwanan. A friend that laid down his life for his friend. Friend, love it at all times. Sa Proverbs 18:24. Kaya what a friend we have in Jesus, ang ating kaibigan. The rich hath many friends. Proverbs 14:20. John 15:13. Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. At yan si Lord Jesus. Ganun rin sa verse 14 and 15. John 15 verse 14. Tingnan natin ang John 15 verse 14. Ye are my friends, sabi Lord Jesus sa kanyang mga disciples. Kayo kay mga kaibigan ko, if you do whatsoever I command you.
Verse 15, henceforth I call you not servants, for the servant knoweth not what his Lord doeth, but I have called you friends, for all things that I have heard of my Father I have made known unto you. John 15 verse 15. Kaya si Abraham, tinawag rin siya na a friend of God sa James chapter 2 verse 23. So, tayo rin naman ay kaibigan ni Lord Jesus. Amen. Si Jesus ang ating friend. Siya ating best friend. Hindi tayo iwanan, sabi ng Panginoon, I will never leave thee nor forsake thee. Totoo sa ngayon ay mahirap yung panahon, no? Mahal ang gasolina, mahal ang bigas, mahal ang mga bilihin, ang mga sweldo naman ay hindi nagtaas, yung iba naman ay walang trabaho, walang sweldo. Mabuti yung mga police, mga teacher, at least meron silang sweldo, yung may mga negosyo, ay pero yung ibang mga kababayan natin ay wala. Simula nga nung nagkaroon ng porpoise, marami na ako nadinig, naging matamad na daw yung mga tao. Umasa na lang sa porpoise na ayuda, no? Of course, hindi naman lahat, no? Na tamad na silang magtanim kay mayroon namang support, ayuda sa gobyerno, kaya yung sa mga kabukiran, kabundukan, hindi na nagtatanim kay mayroon namang matatanggap na monthly allotment sa government. So, yung iba naman ay maganda naman yung dating kay na nakapagtapos ng pag-aaral. Pero yung iba naman ay naging tamad. So, discerning lang sa ating government. What a friend we have in Jesus. Kaya stay faithful to the friend of our souls, si Lord Jesus Christ. Kaya maging faithful. Kaya kung naghahanap lang tayo ng kaibigan na maasahan at tunay, hindi tayo iwanan, hindi pabayaan ng Panginoon sa Kristo po yan. Friend that redeem our souls. The advices of our Lord Jesus Christ is written in the Word of God. Dito, nakasulat ang mga advices, the Word of God ng Panginoong Kristo. Let's read it and let's listen. Alam niyo, mabubuwasan yung mga counseling pag yung mga membro ay nakikinig sa pulpito, sa preaching ng Word of God, sa teaching ng Word of God, may sa YouTube preaching. Kasi doon ay may mga counsel na doon. Minsan yung iba nagpa-counsel, minsan kasi yan ay hindi sila nakakapakinig ng Word of God. Kaya, pero kung ikaw ay nakikinig ng Word of God through social media or through dito sa ating pagtitipon, dito sa on-site, ay ang mga counsel ay hindi ka na mapa-counsel sa pastor dahil nadinig mo na yung counsel, yung Word of God from the pulpit. Stay humble, stay true, stay happy, hopeful, faithful, always abounding in the work of the Lord. Seek godly friend, maghanap ka ng mga kaibigan na maka-Diyos na mga kaibigan. Huwag yung pupunta ka sa mga kaibigan na hindi naman tunay, fake friend na dadaling ka sa kapahamakan. Kaya ito ay si Amnon, mali ang kanyang desisyon na ang kanyang first cousin na nag-advise sa kanya ng palpak, ayun ang pinakinggan niya. So dapat, pag may nag-advise rin sa'yo na ganito, maniwala ka dyan sa papa mo, sa mama mo. Huwag ka maniwala dyan, maniwala ka sa boyfriend mo. Ang boyfriend mo naman na yan ay ilang minuto mo lang siya yung nakilala sa social media, tapos ang tatay at nanay mo na nagpakain sa'yo, nagpadidi sa'yo, nagtimpla ng gatas sa'yo, naghugas ng mga pupo mo, nagpakain sa'yo, nagbabantay sa'yo na hindi kamalamukan, hindi mo paniwalaan, tapos yung surot na boyfriend mo, kaibigan na bago mo lang nakilala, yun ang paniwalaan mo. Paniwalaan mo yung nag-aruga sa'yo na mula pa ng baby ka hanggang ngayon ay high school ka na, college ka na. Huwag ka makinig sa mga kung sino-sino lang diyan na mga K-pop o na mga singer, na mga worldly singer o mga
ungodly na mga sa social media. Kundi yung pakinggan mo ay yung mga magulang mo, yung parents mo na nag-alaga sa iyo. Stay away from mixed multitude friend, critical friend, at sa mga opportunista na friend, pakabiglang lagi na friend, fake friend, stay away from them. Sa mga hypocrite na mga friend. Missing the will of God in Amnon's life. So ito yung mga na-miss ni Amnon na kalooban ng Diyos. Ano yung mga na-miss ni Amnon sa kanyang buhay na missing the will of God? Number one, about the true love. Na-miss niya yung totoong pag-ibig, na number one na pag-ibig na totoo ay pag-ibig sa Diyos. Pag ikaw ay umibig sa Diyos, ang pag-ibig ng Diyos ay dadaloy sa iyo at ang puso mo ay ibig ka sa iyong kapwa, sa tamang kapwa, sa tamang patutungan ng pag-ibig mo. Yun ang na-miss niya na pag-ibig, hindi yung pag-ibig na makalaman ko ni pag-ibig na spiritual. Yun dapat. Yan ang true love. Pangalawa, na-miss niya yung great faith ng tatay niyang si David. Ang naisip niya yung kapalpakan ng tatay niya, hindi naman lang niya iniisip na, ay grabe palang tatay ko, no? Bata palang tatay ko, nakapatay ng leon. Nakapatay na ba tayo ng leon? Wala pa. Nakapatay ng bear o oso. Nagawa ba natin yun? Wala. Tayo lang nga ni, aso lang, takot na. Ako personally, aso lang, takot na ako eh. Takot ako sa rabies. Yun. Siyempre, mahirap na, pipila ka ng alas 2 ng madaling araw sa provincial hospital, magpaturok lang parang anti-rabies. Imagine, yung iba nga takot lang sa palaka eh. Iba nga takot lang sa ipis, hindi pilit ang ipis. Titiris yung piti ko lang yung ipis, takot. Ano sa English? Cockroach. Iba ay afraid of cockroach. Just do it to the cockroach. Just pitik. Pero si David, leon, the lion, the bear, ay matapang siya by the help of God. And another, yung giant na 9'6". So put yun, uncircumcised yun, si Goliath. Ay paano sabihin magpatuli ka para tatangkad ka? Ay pag natuli pa pala si Goliath, ay baka maging 10 footers pa yun. Sobra pa. Pero hindi siya natakot doon kay itong si uncircumcised Goliath ay kanyang pinuput down yung the people of God, the nation of Israel. Because the true God is the God of Israel. Why? It's WH si Yahweh. Kaya hallelujah, praise the Lord. Kaya ganun. Pero hindi siya natakot kay Goliath. So, dapat yun sana naisip ni Amnon, no? Grabe pala ang tatay ko, no? Nakapatay ng leon, nakapatay ng bear, oso, at nakapatay sa higante kay Goliath. Yun sana ang inisip na nun, pero ang inisip niya yung mga bad attitude ni David na makalaman. Yun ang na-imitate niya, mali yun. So, miss the great faith of his father, David. Of course, grabe ang pagsisi ni David that time na nakasala siya. At ni-restore naman na, kaya sabi David, restore unto me the joy of salvation. And then number 3, yung na-miss ni Amnon na God's will sa buhay niya ay about the godly friend. Yung maka-Diyos na kaibigan. Nandiyan naman si Solomon, nandiyan si Absalom, o nandiyan naman yung iba pang anak ni David na pwede niya, nandiyan si mga tito niya, si Jonathan, yan tatay niya. Doon sana siya mag-seek advice. Sabi niya sana, tay, may gusto ako sa akon nga manghud ko sa tatay, pero magkaiba ang nanay namin. Anong advice mo, Tatay David? Makakambasin, ay anak, kulang lang yan sa ligo. Kundi anak, doon, marami naman yung maganda sa ating karian. Doon na lang ipamakuan. Huwag yan, kapatid mo yan. Bawal yan. Nakasulat yan sa sinulat ni Lolo Moses na huwag mag-asawa sa third cousin, sa first cousin, second cousin, o sa fourth cousin. Nandyan. Nakasulat na yan, anak. Di may maganda sana, pero hindi niya yan ginawa, kundi nakinig pa rin siya sa kanyang
ungodly friend na subtle man, ibig sabihin subtle man ay masama na mga advices ni Jonadab. So tayo, meron tayong mga godly friend. Dito, bawat isa ating godly friend, the pastor, members, especially si Lord Jesus Christ. Amen? Ang ating godly friend na nagbigay, lay down His life for you and for me, na siya'y namatay sa ating mga kasalanan, in living, after 3 days muling nabuhay. Whosoever believe in Jesus Christ will have eternal life. Repent of sins, repentance toward God, and faith toward the Lord Jesus Christ. Kaya, ako na nga naipan na ngayon ako ng D3 Piston na si Jaden Ivy, si preacher Jaden Ivy, kaya sabi niya, by the way, bago matapos ang press conference, Jesus is coming, sabi niya, and repent tayo mag-repent sa ating sins and put your trust, faith in the Lord Jesus Christ. So, talo niya pa si Stephen Curry at si Senator Pacquiao o sino pang si Ryan Garcia, talo pa niya kay sila ga-propose rin sila, pero mas okay pa si Jaden Ivy ng D3 Piston, kay sabi niya, Jesus Christ is coming, so repent of your sins and faith toward the Lord Jesus Christ. So ganoon tayo. So praise the Lord, siya na ay nakabigyan na siya ng ilang gospel tracts? 17 gospel tracts. Sa atin panganin naman ni Angging ay nakatatlo pa lang eh. 17. Si JJ nakabigay man niya ng gospel tracts, si JJ, 2. So praise the Lord. So yan, no? Ang godly friend natin ay si Lord Jesus Christ. Na yan ang pinaka-friend natin. At ang mga advices niya dito lang sa Word of God. So, minsan, thank you sa inyong pagdalo. At sa pagdalo nyo ay nakapakinig kayo, at ito naman ay pinag-aralan ko through the power, help of the Holy Spirit. At sa atin, of course, ating mga friends sa Facebook, YouTube, thank you at hoping na nakatulong rin sa inyong spiritual life. Missing the will of God in Amnon's life. So ito ay lesson learned sa atin. Huwag nating ma-miss. At alamin natin yung true love, God's love. At yung great faith ng mga heroes of faith, huwag nating kaligtaan. At ating godly friend, at ating pinaka-friend, a friend love it at all times. At ating friend who laid down His life is no other than the Lord Jesus Christ. So praise Lord. Let's pray. Our God, our Father in heaven, maraming salamat po sa time, sa inyong salita. Pala niyo po ang salita niyo sa aming mga puso. Salamat po na meron kaming learning na matutunan sa araw na to, missing the will of God in Amnon's life. So salamat Panginoon na hindi namin mamiss ito, about the true love galing sa inyo, about the faith, mga heroes of faith like David, at ganoon Panginoon ang aming friend, aming best friend, na hindi kami, that will never leave us nor forsake us, the Lord Jesus Christ. Siya ang faithful friend who loved us. Bless mo ang aming giving, ang aming physical food. Salamat rin sa bawat isa nandito. Tulungan niyo po at kayong maggabay sa amin. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Amen. God bless us all. Thank you. Bye-bye. Good morning.